Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Anyari? Anyari kay Inday. Atapang atao, aduwag atao pala. Di ba? Napakayabang, napakaraming abogado. Pinaghandaan nila ang impeachment noon pa, di ba? Tapos, biglang hindi a-attend sa hearing. Tapos, may pa-press con. Nakita nyo ba yan? Nagpa-press con sila? At ang kanilang justification kung bakit po hindi dumalo si Sara Duterte, kesyo daw parang pinapalabas nila na ang constitutional o labag sa batas itong ginagawang investigasyon ng House of Representatives dahil nakalagay daw po sa ating konstitusyon base sa kanilang press ko na tanging ang Senado lang daw po ang magtatry sa impeachment case ni Sara Duterte. Wait lang. Tanungin natin ang mga dilis. Hindi nyo ba alam paano ma-determine kung may substance, di ba? Kung may substance ba yung kaso or may probable cause ba yung kaso ni Sara Duterte, yung impeachment case niya, kung hindi magsasagawa ng pagdinig ang House Justice Committee. Ano yun? Hulaan na lang natin. O sige, yes, may grounds na dapat ma-impeach si Sara Duterte. Ganun na lang yun. Hulaan na lang natin. Magdesisyon na lang si Kong Jervin Luistro, ang chairperson ng House Justice Committee. O sige, ideklara na natin yan. O impeach na natin si Sara Duterte. Matibay yung probable cause. Nang hindi nagkakaroon ng hearing, nang hindi nagkakaroon ng pagdinig, di ba? Previously, nagalit kayo sa House of Representatives dahil hindi nagkaroon ng ganyan na hearing. In fact, naging favorable nga sa inyo yung desisyon ng Korte Suprema. Tapos ngayon, sinusunod ng House of Representatives yung tamang proseso. Again, yung tamang proseso, sinusunod ng House of Representatives, kine-question nyo. Hindi nyo kinikilala. Inaayawan ninyo. Ano ba talaga, ate? Gagawin nyo na lang ang ng dahilan, kasinungalingan, fake news, fake narrative, para siraan ang House of Representatives. Naku po, Inday. Laglag ka dyan. Ikaw din mayayari niyan dahil regardless kung nandyan ka o wala, they will still proceed with the hearing. Tuloy-tuloy pa po yan yung hearing at may mga sinubpina na. Isa po sa sinubpina ang isa sa miyembro ng kanyang council, ang kanyang abogado, itong si Attorney Michael Powa. Dati pong tao ni Sara Duterte. Lumutang na to noon yung issue na yan ng conflict of interest. Magkakaroon ng conflict of interest yan kasi pinarehistro ni Sara Duterte bilang part of her council itong si Michael Powa. Tao niya yan Kawani niya yan dati. At may direct knowledge, may personal knowledge kung paano winaldas ang kaban ng bayan. Tapos ngayon, ipapatawag na isusumpinan yung parte ka pa rin ng council. Diba? Lusot kayo dyan. The committee voted to issue a subpoena to Attorney Michael Powa as former Chief of Staff of the Department of Education Secretary. Siya po ang dating Chief of Staff, pangalawa po sa pinakamataas sa DepEd nung si Sara po Secretary mula 2022 hanggang 2023. Paano ngayon yan? Di ba common sense yan? Tanggalin mo sa lineup mo ng yan. Sa lineup mo ng tao dyan, ng mga abogado mo. Di ba? Palyado. Ginawa mong abogado, yung posible maging witness laban sa iyo, mautak. Bakit siya aaray dyan? Dahil, pinapasubpi na rin po yung kanyang SALN. Hulo. Naku po, mabubulgar na. Hindi lang na ngayon presidente siya, ha? Hindi lang ngayon na vice presidente siya. Pati yung time na i-official po siya dyan sa Davao, pinapasubpi na rin po. Paano ngayon yan? Magkakalabasan na ng yaman? Or, bakit biglang yumaman? Bakit biglang umangat? Alam mo, sa totoo lang, naisip ko dyan, Harry Roque style ang mangyayari dyan. Sabihin ni Harry Roque, recap lang tayo ha. Yung si Harry Roque kasi, nakuha yung SALN, di ba? Iniimbestigahan ng House of Representatives yan. Nakita nila yung pag-angat ng yaman ni Harry Roque, di ba? Tapos sabi ni Roque, hindi nagbenta kami ng lupain. Sabi ng Quadcom that time. O sige, magpresenta ka ng ebidensya na nagbenta kayo ng lupain. Simula nung time na yon, hindi na nagpakita si Roque. Hindi na siya nagpresenta ng kahit anong dokumento at ayun, nagtago na.
backdoor lumabas ng Pilipinas. Di ba? Ganyan ang mangyayari kay Sara Duterte. Pag ipinapaliwanag sa kanya, pag ipa-explain sa kanya, bakit bigla siyang yumaman? Kasi bigla talaga yumaman. Sasabihin niya, nagbenta kami ng ari-arian. Di ba? Yan ang style ni Sara Duterte. Pinapasubpina din po yung mga records na mga beneficiaries daw ng kanyang confidential funds. Sila Mary Grace Piatos, kinukuha po yung records sa PSA, sa Philippine Statistics Authority. Ilabas ninyo yung records ng mga yan. Kung totoo talaga, yung mga beneficiaries na yan, kasi may impormasyon sila na bogus yan. Nauna na yan, kasi pinaghiringan na last year yan. Sasabihin ng iba, paulit-ulit na lang. Correct. Kasi they are doing this the right way. Kasi nagkaroon po ng pagkakamali sa prosesong pinagdaanan ng previous impeachment case ng 2025. We have to accept the reality. Nagkaroon na po ng ruling ang Korte Suprema dyan. So kumbaga parang umuulit ito. Itong mga beneficiaries na yan, sila Cocoy Villamin, sila Mary Grace Piatos, walang mga records yan sa PSA. Dati lang nagsalita ang PSA dyan. Diba? Ito pa. May papansin pa. Itong si Marcoleta. Itong anak ni Rodante Marcoleta. Ang pangalan ba nito? Sino ba to? Ito, sa gift party list. Paulo Marcoleta pala. Nababasag din ito kay Attorney Jervin Luistro. Kung may question sa mga inconsistencies ko, no? Tanungin nyo yung side ninyo. Yung Duterte camp, yung Sara camp, tanungin ninyo yung inconsistencies ninyo. Recently lang inahuli na hindi kayo consistent eh. Yung issue kay Ramil Madriaga, nga pala, pinapasumpi na rin si Ramil Madriaga, pinapa-attended siya sa hearing. Balikan natin yung inconsistencies ng kampo ni Sara kay Ramil Madriaga. Sabi nila, di nila kilala yan. Uy, di naman kilala yan. Yung ISIP founder niya, sabi nila, ang founder talaga ng ISIP. Yung ano to? Inday Sara as president ba yun? Basta ISIP yung movement na ni Ramil Madriaga. Si kilala daw, attorney kilala daw yan. Tapos si kilala, sa kanyang affidavit o sa kanyang testimonya, sinasabi niya rin na kilala ko si Ramil Madriaga. Pero si Sara Duterte, todo deny. Hindi ko kilala yan. Pero napakarami nilang litrato. May mga video greetings pa kay Ramil Madriaga. Tapos ngayon, i-deny mo, hindi mo kilala. Yan ang inconsistencies. Paulo Marcoleta. Batangas Representative Jervin Luistro tells Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta to refrain. Iwasan mo, maganda pa yung term no? To refrain from going back to claims of double standards in the handling of impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Damuho rin ito eh. Anong gusto mong palabasin? Hindi nagkaroon ng hearing ng ganyan kay Presidente Marcos? Unang-una pa nga lang eh. Hindi na na-determine yung sufficiency in substance. Magkaiba talaga yan, sir. Kay PBBM, walang sufficiency in substance. Walang laman. Kaya natigil na yan, hindi umabot sa proper hearing. Yung kay Sara, na-determine. Sufficient in ground, sufficient in substance, sufficient in form. Kaya may proper hearing. Si Paulo Marcoleta ang nangyari sa'yo, sir. This comes after Marcoleta said that there appeared to be inconsistencies in how the rules were applied to the two cases. Talaga nga naman damuho ito, Magkaiba raw po ang nakikita ni Paulo Marcoleta. Tila magkaiba daw po yung rules na ina-apply o na sinusunod sa impeachment case ni Sara at sa impeachment case naman ni PBBM. Diyos mio, Marimar. Talaga nga naman, Alam nyo, aminin nyo na, ayaw talaga ni Sara Duterte nang may nagsasabi sa kanya, na may nag-uutos sa kanya, na nagpinapatawag siya sa hearing kasi tingin nila sa sarili nila mga Diyos-Diyosan, mga santo. Ang tingin nila, kami ang bida. Kami ang hari, kami ang reyna. Bawal nyo kami questionin or else ito mangyayari sa inyo. Diba? Huling-huli na kayo dyan eh. Kalokohan ninyo dyan eh. Ayaw nyo pang aminin yan. Na yan talaga ang estilo ni Sara Duterte. Gusto niya siya masunod. Kaya ang gusto maging presidente niyan eh. Para siya ang masusunod sa lahat ng bagay. Kasi wala silang sinusunod na kahit na sino. Kahit ipatawag ka ng House of Representatives, hindi sila pupunta.
Kasi kami ang Diyos dito. Anong ginagawa ninyo? Papatawag nyo kami? Kami ang Diyos dito. Yan ang gusto maging presidente. Isang malaking good luck sa Pilipinas, mga DDS. Yan ang gusto nyo presidente. Mahina na, tamad pa, may attitude pa. Di good luck sa inyo. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Para mapakita rin po yan, mabasa rin ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pa-follow na po. Kung hindi pa po kayo naka-follow. Mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. Mamaya, Salamat PBBM Podcast. Alas 6 po hanggang alas 7:30 ng gabi. Sa Salamat PBBM Facebook page. Kasama si Yayam Dizon, si Palerista TV, of course, si 31 Million, at si Mark Ian Everyday. Mamaya po yan, alas 6 po ng hapon. Salamat PBBM Podcast. See you. Bye-bye.